Alright, what's up mga idol? Nagbabalik na naman si Densabs Moto para sa isa na namang unboxing video mga idol. Meron tayong bagong item. So, galing pa ito ng China mga idol. So, kaka-receive ko lang. At ito ay ang LYZRC L200 Pro Max. So, drone siya mga idol. First time natin magkaroon ng ganito. Right, so simpleng packaging lang ang ginawa. Karton, tapos binalot lang siya ng packaging tape. So, compact lang nung pagkagawa ng box niya. Alright, so bago natin umpisahan, ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay pakisubscribe na lang ang YouTube channel natin mga idol. At pakipindot na rin ang notification bell para masundan nyo ang mga susunod pang mga videos kasama na kung paano i-operate ito mga idol. At syempre, yung mga gagawin natin mga videos na meron na tayong mga drone shots. So, excited na ako mga idol. Alright, let's go! Alright, so ito na mga idol. Ang ganda pala ng karton niya. Tingnan nyo. Wow! Solid mga idol. L200 4K HD dual camera. So, nice. Ito yung itsura ng drone. Ito yung remote control niya. Buksan na natin mga idol. Ito, LYZRC. Yan yung manufacturer ng drone na to. Tingnan natin yung laman. Wow, may bag. Ganda ng bag nyo. LYZRC L200 Pro Max. Hindi lang sila nag-check dito kung kasi meron din kasing hindi Max eh. L200 Pro lang siya. So yung in-order ko yung Pro Max. Natin. Baliktad yung pagkakabukas. Ganon. Ayan. Right? So, napakasimple lang talaga ng pagka-package. May libreng sticker. So, nahin natin yung ano meron dito. Mga accessories. So, ito yung ano. Nahin natin yung rope. Tanggal agad yung ano Tanggal agad yung housing ng gimbal. So, ito kasi mga idol, dito ito nakalagay yung protection kasi ito ng camera natin. Dahil gimbal kasi ito, medyo sumasayaw yan pag walang power. So, delikado siya pag nakatag or magkaroon ng malakas na vibration. Yan, ganyan siya dapat eh. Malak talaga siya.
muna natin, bubuksan yan. Tingnan muna natin yung drone mismo. Okay. So, yung battery, hindi pa pala siya nilagay, no? May nakasulat dito. GPS drone. So, ang kagandahan kasi sa mga drone ngayon is meron na siyang GPS. So, mas accurate na ang pag-ooperate nito. Ito yung mga propellers niya. Kompleto. So, set aside muna natin. Ito naman. So, obvious. Ito yung remote control. Paano ba to? Ganyan pala. So, naka-install na yung pinaka-joystick. Kasi yung iba, hiwalay pa to. Ikaw pa yung mag-i-screw nito. May handle siya. Ito, antena. Ganyan, no? Hindi mo talaga siya pwedeng mabaliktad kasi ganyan lang, no? Parang baliktaran talaga yung sa antena. Pero sabi kasi nila fake lang yung antena na to, eh. Alright. Medyo may konting idea na ako sa mga buttons dito. So, ito yung power. Ito yung return to home. Ito yung sa calibration niya. Yung sa gyroscope. Saka sa GEO. Kasi yung GEO. So, may dalawang calibration kasi tayong gagawin dito. Ito naman yung alam ko pwede ka mag-take off then landing. So, parang return home na siya. Pero, ito kasi parang i-hover mo lang siya. Hindi ako sure mga idol, no? Matatry natin to pagka i-actual na natin. GPS. So, i-on and off mo yung GPS. Ito, alam ko sa camera to. Kung paano mo i-position yung camera, kung i-tilt mo ba siya upward. So, alam ko ito yun. Then ito, para ito sa picture or video. Ito naman yung sa obstacle avoidance sensor. So, i-on and off mo lang siya dito. Right. May nakalimutan pa tayo. Ito. Yung slot na to, lagayan siya ng phone holder. So, nandito yun. Ito na. Ayan. Lagay na yan natin. Ayan. Insert mo lang siya mga idol. Plug and play lang. Tapos ito. Okay. Hila-hila lang. So, hila mo. Lagay mo yung cellphone. Tapos lock mo. Aha. Siyempre, china-charge to eh. Dapat, ito. Meron siyang port dito for charging. So, siguro, ang gagamitin mo dito is kahit yung charger lang ng cellphone. Okay. So, yung in-order ko pala ay may dalawang battery na package. So, ito yung battery niya mga idol. So, dalawa yung battery natin. Ano pa ba? Ito.
memory card. So, yung binili ko kasi mga idol ay hindi ko na sinama yung obstacle avoidance sensor kasi based kasi sa mga na-research ko tsaka sa mga napanood ko sa YouTube, yung mga ibang mga vlog regarding sa drone na to, ay parang useless lang yung obstacle sensor kasi hindi naman talaga siya mag-avoid, mag-alarm lang siya. So, assisted flight lang ang gagawin. Pagka nagbibip na ng diretso yung remote, so indication yun na parang may tatamaan na yung drone mo. So, ikaw mismo ang mag-operate na stop mo yung drone mo or i-return home mo na siya. So, hindi siya auto-avoid. So, parang useless lang. Then, may instance pa na mag-i-stop na yung drone sa taas. So, hindi na siya ma-operate dahil lang dun sa sensor na parang nagloko. So, dahil yung price naman niya ay almost 1,000 plus ang patong pag may sensor. So, tinanggal ko na lang siya kasi nonsense lang din. So, walang obstacle avoidance sensor itong drone na binili ko. Ito yung user manual. So, basahin na natin to para magka-idea tayo kung paano i-operate, paano i-assemble. Ay, ano pa? Ito. So, screenshot lang nung app kasi may app kasi to. Pwede mo kasing i-operate ito using yung remote control lang. So, pwede naman siyang i-operate kahit wala kang cellphone. Pero, much better pa rin kung may cellphone kasi makikita ko mismo yung capture ng drone mo pag lumilipad na siya. Kasi meron kang display dito. So, may app siya. Scan mo lang yung QR code na to. Kung Android yung phone mo or iOS, ibang type ng Android. At madadownload mo na yung app. Pwede rin i-search lang natin sa Google ay sa Play Store. Ito, VS GPS Pro na app. So, hanapin natin yan mga idol. Ano pa? Of course, yung USB. Tama, dami pa pala to. May mga accessories pa pala siya. Extra propeller. Check natin baka nabawasan. So, merong propeller dito. Akala ko wala na siyang accessories. Okay. Walong propellers extra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. Walong screws din. USB para sa charging. Meron din tayong maliit na Phillips screwdriver. Alright. Set aside natin itong yung mga accessories.
kagandahan lang dito sa bag niya ay handy lang siya. So, separate natin to kasi magagamit natin to lagi. Right. Check natin yung drone, mga idol. So, mayroon lang procedure dito kung paano yan Una, ilagay muna natin yung battery. So, ang orientation nito, silipin mo lang dito sa loob. Makikita mo yung mga pins. Ayan. Madilim lang, hindi klaro dito sa camera. Pero, makikita nyo dito sa baba. So, kung ganyan yung itsura ng drone mo, siya, flat na ganyan. Yung battery mo, hanapin mo lang itong mga pins, tapos pababa mo siyang ipasok dito. Diretso lang. So, okay na siguro to. Walang pumipitik, no? Ganyan lang pala talaga siya. Sagad na eh. Tapos, tanggalin na natin tong gimbal cover. Mayroon ding foam dito. Additional protection. So, pag hindi mo ginagamit, lagay mo lang ulit yan. Ito, huwag na muna natin tanggalin to sticker dito. Pero, pag ipalipad na natin to, tatanggalin ko yan kasi yan dun sa capture, no? Baka mas medyo malabo. Maganda kung wala na yan. Okay, so ang una daw ibuka dito ay itong outer na propeller. Tandaan lang. Yung lower. Yan. Ganyan siya, mga idol. Ganda. So ito yung slot sana ng obstacle avoidance sensor. Pero dahil wala na tayong ganun, so hindi natin siya kailangan. I-cover lang natin siya. Try natin i-power on na. Ito yung saan may power button. Ito power button. Try ko lang. Alam ko long press eh. Bitin pa. Yan. Ayun. Isa pa. Dapat pala talaga medyo prolong yung pag-press mo. So, nagbiblink siya, no? Power on natin to. Remote. Okay. Ayaw ko lang i-testing dito kasi nasa loob tayo ng bahay. Baka biglang lumipad. So, iti-testing natin to sa labas. Pero, pwede na yata i-calibrate to dito eh. Try natin to Maganda kung may muna tayo siguro. May app. Download muna natin yung app, mga idol. Turn off muna natin. Alright, so power on natin yung aircraft. Yung drone.
Talaga siya pwede pag isang press lang. Ayan. Dapat talaga medyo tapos yung remote. Then open natin yung app. Connecting aircraft na siya mga idol, no? So hahanapin niya yung aircraft. Nahanap ba niya? Baka kailangan i-on pa yung GPS dito. I-turn on pa yung wifi, yung hotspot. Dapat ito BSGPS by OE3825. Tignan na ba natin? Tapos ulitin natin sa app. Ito na, getting UAV version information. So nakita na niya. Enter device. Nakakonect na siya, no? So dito sa app may mga features dito eh. Pwede dito na natin siya i-operate. Nahanap ko pa yung sa calibration. Dito. Baka kailangan pinitin yung remote. Level calibration. Do not leave. Horizontal calibration. Start calibration. So yun na yung ano, paikot-ikotin natin siya. Tapos yung vertical. Completed siya. Pwede nang i-operate ito using yung remote, pero di safe kasi nasa loob tayo ng bahay, no? So abangan yung mga idol at try natin itong paliparin.